Morning. Okay. Makikita natin ngayon ay pamagatan natin ang linggong ito ng ating pag-uusapan mula sa passage na ating binasa ay pamagatan po natin itong top priority. Pinaka-priority sa buhay ng isang so-called disciple o tinatawag na alagad. Pagpalain naman tayo ng Panginoon. So makikita po niya dito sa verse natin binasa mula sa verse 25, a large crowd, napakaraming tao ang lumapit sa Panginoon. Sumama sila sa Panginoon habang naglalakad, napakaraming tao. At silang lahat ay hinarap ng Panginoon. Sa verse 26, sinabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, asawa, mga anak, kapatid, maging sa sarili niyang buhay. Dito sa mga passages na pababasahin natin, makikita po natin ang mensahe ng Panginoon sa mga taong gustong maging ligtas. Alam po ninyo, nung ang Panginoon ay mag-utos sa mga alagad sa Matthew 28, nung sinabi niyang gawin mga alagad, ibig sabihin gawin niyo silang ligtas. Yan ibig sabihin nun. Maturuan silang mabuti tungkol sa kaligtasan. Ang po ang stage ng kaligtasan ay may tatlong bagay. The stage of salvation, meron pong tatlong stage siya, tatlong hanggan. Pag gusto nating maligtas, una, nais ko makita ninyo na ang pinakamapalad na nakita kong disciple na nakasulat sa Biblia na naging disciple, walang iba yung nakapako sa krus. Yung nagsabi ni Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Yun yung disciples na mapalad sapagkat patay agad siya naisama agad sa nilo sa paraiso. Pero tayo mga buhay pang hindi naman nakapako sa krus at sumampalataya sa Panginoon na maging alagad niya, ay meron pa tayong gagawin. Amen. Sabi nga nila, yung kung nakapako sa cross, hindi nabautismuhan, pero naligtas ay yung utos sapagkat ang sumampalataya at mabautismuhan ang niligtas. Sabi niya, paano yung pastor? Hindi naman nabautismuhan yung ligtas. Wala na siyang time para magpabautismo. Kaya sinabi nyo, inassure niyang, today, you in my paradise, sabi niya, kasama kita sa paraiso. So siya, pinagpala siya. Pero tayo ngayon, ang mga tao, na inutusan, sabi nga po doon sa Matthew 28, gawin yung ligtas sa mga tao. At ito yung requirements para sila maligtas. Gawin silang alagad. Ibig sabihin, meron silang sapat na kaalaman tungkol sa akin, sa kanyang ginawa, sa krus ng Kalbaryo. And then sabi niya, i-baptize nyo sila, i-commission nyo sila. Mabukod sila. And then pagkatapos, merong mentoring. Sabi niya, turuan sila sa lahat ng pinag-uutos. So yung kaligtasan, merong tatlong stages. Una, anong una? Sa salvation, ang una po ay makakilala siya sa Panginoon. Pangalawa, sanctification, yung pagpapabanal. Sabihin natin yung nakapako, hindi na muna matutunan magpapakabanal kasi mamamatay na yun. And then ang pangatlo, yung glorification, yung paghahayag ng glory dito pa lang sa lupa ng buhay ng isang alagad. So makikita natin dito, nung maraming tao ang sumama at sumunod sa Panginoon, sila hinarap ng Panginoon. At iniwan, sabi niya, sino man sa inyo ang gustong maging alagad ko? Ibig sabihin, hindi po sinabing maging membro o followers. Sabi, if you want to be my disciples, sabi niya, you must hate everyone else by comparison. Sabi po niya, kung minamahal natin sino po yung nagmamahal sa pamilya? Sa asawa, sa anak, parang bang wala sinunod na pakialam mo sa pamilya natin. Ang tinutukoy po dito ni Lord, kung priority mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, lalaki, babae, ay iyong ama at ina, at nabubuhay ka para sa kanila, ngunit wala sa Panginoon, hindi ka pwedeng maging alagad ni Jesus. Hindi ka pwedeng maging mamamayan ng langit. Remember, may ibang mga sulat sa Biblia na sinabi,
Lord, sabi niya, susunod po ako sa inyo, saan man niyo pumunta. Pero hayaan niyo muna ako umuwi upang ipalibing ang aking amang patay. Anong sagot sa kanya ni Lord? Sabi niya, hayaan mo nang ilibing siya ng kanyang kapatay, ngunit ikaw, sumunod ka sa akin. So doon, may tinuturo si Lord kung ano po yung priority nung naging alagad. So mayroong tinuturo si Lord na priority sa mga magiging alagad. There is a priority na mangyayari sa buhay ng mga alagad. Remember, si Lord tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, top priority natin, pinaka-priority natin, yung gusto niya. Ano pa yung gusto ni Jesus bilang ating Panginoon? Pag sinabing Panginoon, siya yung masusunod. Siya yung masusunod. Kung ano ang kanyang vision, ano kanyang gustong mangyari, ibig sabihin ng vision, ano yung pangitain niya ng gustong mangyari, yun ang dapat mangyari. Kung ano yung kanyang mission, yun ang magiging mission natin. Kung ano yung kanyang gustong gawin, yun ang gagawin natin. Yun po ang ibig sabihin ng disciples life. So makita natin, sabi dito, kung ang pamilya natin, ang mga pamilya po natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang siyang top priority natin, hindi tayo pwede sa kingdom ni Lord. Hindi tayo pwede sa pagiging alagad ng Panginoon. Mamay, titignan po natin mabuti dito. So yung pagiging alagad, sabi dito, mayroon po, sabi ng 57, if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Sabi niya dito, kung hindi magpasan ng kanyang cross at sumunod sa akin, hindi maaaring maging alagad. So ang sinasabi dito yung cross, yun yung lifestyle ng cross ni Jesus Christ na gustong ipamuhay natin, na gustong i-apply. Ano po yung makukuha natin sa cross? Salvation. Yung salvation, yung growth, yung paglago ng bilang isang alagad, yung pag-unad bilang isang alagad, yung kaluwalhatian ng Panginoon na makikita sa ating buhay ngayon, yung pagbabago na sinasabi na makikita nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na anyone is in Christ, sino mang tao na tumanggap na sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Makikita na ngayon yung glory ni Kristo sa buhay natin. Yung mangyayaring changes sa buhay natin, yung transformation na natanggap natin kay Lord, nakikita na sa ating buhay. Yun po ang tinatawag na glorification dito pa lang sa lupa. Yung total glorification, yung pagbalik ni Kristo. Na yung natanggapin na natin yung katawang hindi nabubulok. Papalitan na yung katawan natin na nabubulok, yung lupang nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Yung katawang namamatay, papalitan ng hindi namamatay. Napansin niyo ba yun? Yun ang tinatawag na glorification kasi glorified body na yung magiging katawan natin doon. Sabi niya, hindi ko maihambing. Sabi nga na aklat ng pahayag, hindi maihambing yung glory na naghahantay sa atin. Sabi nga ng 1 Timothy at 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 8 hanggang 9 na sabi niya, wala pang mata, walang tainga. Kung walang mata nakakita, walang tainga nakarinig, walang isip na nakaisip na ng mga bagay na naghihintay sa iyo bilang isang alagad. Doon sa tinatawag ng glorification. Wala pa daw. Kaya nga, surprise ko ito doon sa mga alagad. Pero surprise din ito doon sa mga alagad, lalo na yung nakalagay sa Bible na nagsasabing, Lord, Panginoon, hindi ho ba kami po'y nangaral sa inyong pangalan? Nag-preach kami sa mga kalsada. Kami nangaral, nagpalaya sa masamang espiritu. Pero ano nangyari? Sabi doon, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Bakit naging masama po sila? Ang dahilan ay hindi naunawaan po yung buhay ng isang alagad. Tingnan po ninyo, kung gusto daw natin maging alagad, ang kausap ni Lord, yung mga tao, yung large crowd. Sa 25, sabi niya, a large crowd was following Jesus. Pag sinabi natin large crowd na, makaraming tao, libo-libo pong tao ang nasa harapan ng Panginoon at binalikan sila ng Lord ng sino mong gustong maging alagad ko. Hindi po sinabing followers, sabi niya dito. A large crowd was following Jesus. Itong mga taong ito, sinusundan ng Panginoon. Ang tawag sa kanila, followers.
Binago ng Panginoon yung concept nila na kayo sunod lang sa akin. Kung gusto nyo talaga, be my disciples. Maging alagad ko kayo. Kaya tinuro po niya dito. No power, please charge battery. Oh. So makikita po natin yung pagiging alagad, napakahalaga. Ito po yung tinuturo dito. Sabi nga dito, otherwise, kung gusto mong maging alagad, ang sabi niya, you cannot be my disciple. Even, sabi niya doon, yung tatay mo, hindi sinabing magalit ka sa kanila, kundi ibig sabihin, ang higit na nagmamahal, nagmamahal sa tatay, sa nanay, sa asawa, sa mga anak, na lalaki at babae, nanghigit sa akin, sabi ni Lord, hindi magiging maaring alagad. So, dito, pinapaliwanag dito, what is your top priority? Yung relationship mo kay Jesus Christ as Lord and Savior. Yun ang pinaka-top priority. Amen po ba? Tingnan po ninyo, para ba ma-prioritize? Minsan, mayroon naglapit sa Panginoon na yung sabi niya, Lord, kahit saan kayo pumunta, susunod ako sa inyo. Napansin niyo, hindi naman niya sinabi gusto kong maging alagad mo, kundi susunod. Followers ang gusto niya. Bakit followers? Kasi gusto niya makakita ng mga himala, makakain ng pagkain galing sa miracles ni Lord, everything and so on, etc. Pero binago ni Lord ang kaisipang yun. Ang sabi ni Lord, ang mga fox, ang mga asong lubong ay mayroong lungga, ang mga ibon ay mayroong pugat, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang masilugan. What does this mean? Ano ibig sabihin ni Lord dito sa sa tao? Susunod ka sa akin? Ano mahihita mo sa akin? Sabi ni Lord. Wala akong bahay. So ang sinasabi dito ng Panginoon, yung priority. Yung cost. Kasi ninyo dito sa verse 28, but you to begin, sabi niya, you count the cost. Ibig sabihin, kung magtatayo ka ng tore, ano daw gagawin? Pag kung magsimula, yung cost mo na, yung plano ng gagawin, pag nagtatayo ka ng building, ang sabi niya, ang unang ginamit sa tulad sa gustong maging alagad ng Panginoon, ang unang muluting ng cost. Yung cost ng maging alagad. Gusto mong maligtas, gusto mong maging alagad, gusto mong maging learning ni Lord, ano sabi? Hindi ka pa naman nakapako sa cross, ang sabi niya, anong gagawin mo? Ito, planuhin mo ang cost ng pagiging alagad. Anong cost dyan? Sabi dito, yan yung tulad niya yung pagtayo ng tore. Sabi niya, kung magpatayo ka ng tore, anong gagawin? Paplanuhin mo. Ilang simento, ilang graba, gaano karami, magkano magagastos hanggang sa matapos ito. Kasi bakit? Kung hindi mo gagawin yan, sabi niya, maaaring maitayo mo yung pundasyon, pero hindi mo matatapos. Anong ibig sabihin ni Lord dyan? Maaaring naitayo mo ang pundasyon mo. Maaaring tumanggap kay Lord bilang Panginoon tagapagligtas. Pero hindi mo naman na plano kung ano magiging future mo kay Jesus Christ. Hindi mo inisip ano kaya magiging kapalaran ko na magiging born again ako. Yung pagsunod ko kay Jesus Christ sa kanyang salita, ano kaya magiging kapalaran ko? Ano ba yung dulo? Nung ako'y tumanggap kay Lord at ang plano akong maging disciple, ang ginawa ko po ay nagsabi ako sa magulang ko. Nasabi ko sa nanay ko, magsisilbi ko ako sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, kaya po, mawawalan ako ng trabaho kasi magsisilbi ako sa Panginoon. Magpo-full time ko. Sabi niya sa akin, full time ka. Kung hindi ka na full time, hindi ka naman nagbibigay sa akin ng suporta. Eh di walang mawawala sa akin. Magsilbi ka sa Panginoon, natitira mong buhay, paglingkod mo sa Panginoon. So siya ang priority mo. So ang tinuturo po dito sa atin, kahit ano pang marating natin, kung hindi natin magiging priority ang Panginoon, wala. Sabi nga ng iba, yung kayamanan, yung mayaman na wala sa Panginoon is useless. Walang halaga. Sabi nga doon, mahirap sa isang mayaman ang makakilala sa Panginoon, parang dadaan ka muna sa butas ng karayong. Mas mabuti pa daw dumaan sa butas ng karayong kaysa kamilyo. So makikita po ninyo, pero hindi sinabing hindi maliligtas. Maraming mayamang maliligtas, ang daming mayaman ngayon ng mga nakakilala sa Panginoon. Pero priority na si Jesus.
Yung mga taga-CCM, puro mayaman yan. Pero naturuan sila ng pastor nila na ang priority niyo si Jesus. Yung yaman, yung iiwanan niyo. Kaya bago namatay yung si Henry C., alam niyo iiwanan niya ang kayamanan niya. Pero ang maganda doon, nakakilala siya sa Panginoon. Dahil unang na-born again sa kanya, yung kanyang anak, yung namamahala ngayon, na SM, born again na po ang may-ari niya, yung anak na lalaki. At isa yan sa mga biggest supporter ng gawain ng Panginoon sa CCM. Kaya yung mga simbahan po nila, bigati. Dahil alam nila na ang priority nila, si Jesus. So anong tinuturo dito? Ang priority natin, kasi sa inyo, nagsimula yung sinasabi natin noong nakaraan na ito yung mga taong nagsabing, Panginoon, Panginoon, nangarang kami, nagpahayas kami ng masamang espiritu, may marami kami ginawa, pero hindi tinanggap. Bakit? Natayo lang nila yung pundasyon ng kanilang pananampalataya, pero hindi po tinatapos yung kanilang buhay disciple. Ano sabi ni Pastor Santerio, yung isa sa founder ng PMC? Manugang po yun ang founder ng PMC. Hindi mahalaga sa Diyos, ang sabi niya. Pag nagsalita po si Pastor, hindi mahalaga sa Diyos kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga sa Diyos, paano mo tinapos ang iyong paglilingkod. Siya yung taong nagsabi, hindi mahalaga sa Diyos kung paano ka nagsimulang mag-araro. Ang dapat nakapuos ka kung paano mo ito tatapusin. Kasi nag-aararong lingon ng lingon, anong nangyayari? Siya nag-aararong lingon ng lingon. Siyempre, malilihis na yung takbo ng araro. Pati yung kalabaw mo sa kabaka mo kung saan mapupunta. Hindi yung nais-technique. Mawawala ka sa linya mo. Di ba kung nag-araro ka, may linya yan? Lalo kung medyo sumbikalang pa yung kalabaw mo at naiinitan na kung saan may pupunta, ang hinahanap na kasi niyan, tumuga na. Malamigan. So makikita po ninyo, napakahalaga. Yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, paano maging alagad. At ang ibig sabihin po ng pagiging alagad, once na tinawag ng alagad, meron kang amo, meron kang boss, meron kang Panginoon. Once na sinabi kang alagad, meron kang manager, meron kang amo nga. Pag sinabi natin amo, yung nagmamay-ari sa iyo. Once na sinabi kang alagad, meron kang teacher, meron kang guro, na kung saan yun ang pinapakinggan mo natin sa lahat ng ating gagawin. Yun po ang meaning ng alagad. Kaya nga sabi dito, once na gusto mong maging alagad, planuhin mo. Ano ba ang future mo kay Jesus Christ? Kaya nga ng mga nakaraan, sabi ko dito sa iba, kayo ba ay sasamahan nyo na ba ako rito sa PMC Base Camp? Tapos sasamahan nyo na ba ako rito? Itatanim nyo na ba ang inyong buhay dito? Kasi kung hindi ka dito. Ang sabi niya, sige pastor, ako itatanim mo na ang buhay ko rito sa PMC Base Camp. Kaya yung mga nanatili, sila na yung mga nakatanim. Kasi kung saan ka nakatanim, doon kalala mo eh. Marami, baka hindi pa tayo nakatanim ang iyong buhay sa Panginoon, hindi ka lalago dito kasi sa iba ka nakatanim. So makikita po ninyo, napakahalaga dito. Sabi yung pundasyon natin, palamunin natin, ano ba magiging kinabukasan natin sa ating pagiging alagad? Ang ginamit pa ko dito isang halimbawa, yun yung pagtatayo ng building. Sabi, isipin mo nga ang cost mo kung ako ay susunod sa Panginoon. Sabihin, meron kang mga iiwan. Meron kang, ibig sabihin, iiwanan mo ng pamilya mo? Hindi. Kundi yung heart natin, yung puso natin, yung isipan natin, hindi lang doon nakapokus sa ano na yun. Ang pamilya, meron kang ang pamilya, hindi naman, wala naman sa Panginoon ang buhay mo. Useless yan. So, ang tinutukoy po dito, yung pagtingin, yung pag-ibig na hihigit sa Kanya. Nabasa po ba niya sa verse 25-26, sabi diyan, ang sino ang umiibig sa kanyang asawa, anak, tatay, at sabi nga, mga anak ng higit sa akin, ay hindi maaaring maging. So, ibig sabihin, sino talaga ang mahal mo ang asawa mo, pero iiwanan ka rin niya yan eh. Malilibing din yan. Amen?
Mahal mo ang kasintahan mo, okay. Mahal mo ang iyong pamilya, okay. Hindi naman tinuro kasi dito ng Bible na huwag misyon ka, iwanan ang pamilya, pabayaan mo, bahal na kayo magbuhay dyan. Mali yun, wala sa Bible yun. Tinuturo mo dito, mahalin mo ng higit. Siyempre, pag mahal mo ang pamilya mo, gusto mo makakilala sa Panginoon niya, gagawin mo lahat ng paraan para sila susuportahan ng spiritual, tulungan, financial, moral, support, nandyan. Pero hindi nangangulog ang pabayaan. Pero ang sinasabi, hindi bigyan ng higit. So ang ibig sabihin, yung priority in life, walang iba kundi yung ating guro, ang Panginoon. Yung boss. Ang isa pang ginamit itong ilustrasyon ni Lord, yung sa digmaan. Ang isang hari, nalalaban sa digmaan, paplanoin niya muna kung yung kanyang 10,000 mananalo sa 20,000. Paplanoin niya, panalo kay kami dito. Yung bang mga mandirigma ko ay mga elite. Pag nakita po niyang hindi uubra, ang gagawin niya po, pamadala na siya ng kinatawan, parang Pilipinas sa China, pag didigmaan. O isipin niyo, laban sa China, Pilipinas. Maggera tayo. Iisipin ng presidente natin, may panalo kaya tayo sa China? Sa 2 billion na tao ng China, samantalang sa Pilipinas, mahigit 100 milyon. So, ibig sabihin, grabe ang lamang ano. Isa, ang katumbas, 100. Si Sister Wing, ang kalaban niya, ang katumbas niya, 100. Isang Pilipino, laban sa 100 Chinese. So, 1:100. Buti kung 1:2 lang, isa laban sa 2, lalaban pa ako. Pero pag 100, sabi ko sa iyo, magtingin isang pengot lang yun sa iyo, patay ka na. Yung 100, magtingin isang suntok lang yun, luray-luray ka na. So, iisipin mo, walang laban. So, ang mangyayari, magpapadala na si presidente natin sa China na huwag na po tayo mag-gera. Mag-peace na lang tayo, peace tayo. Okay, ano ba ang pwede namin pag-usapan? Walang gera. Ganun po yun. Sabi ko dito, malayo pa lang, magpapadala ng kinatawan. Kasi pag hindi siya na ginawa niya, yun ang mangyari, durog siya. So anong ibig sabihin dito ni Lord? Tapos biglang sinabi ni Lord sa 33. Sabi nga sa 32, if He can, He will send a delegation to discuss terms of peace. So papadala na po siya ng delegado, mga sugo, para mag-discuss ng mga termino para walang gera. Sabi ng China, para walang gera, ganito lang gawin natin. Ang Pilipinas, gawin na lang natin probinsya ng China. Sabi ng Pilipinas, pwede, wala lang digmaan. Halimbawa lang yun, ha? Okay, pagkatapos, sabi niya doon, wala nang digmaan. Pagdating sa verse 33, sabi ni Lord, so you can become my disciples without giving up everything you own. So, hindi ka maaaring maging alagad ko kung hindi mo i-give up ang lahat ng bagay na sa'yo. Ano ibig sabihin niya? Pag sinabi ko sa'yo, sabi sabay sa'yo. O kaya sabi, sa akin. Makita po ninyo yung lahat ng ating sa atin, na sinasabing atin. Yun daw po yung ibibigay natin. Opo, mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Pero planuhin natin ang ating buhay bilang isang alagad. Hanggang saan makakarating. So, pag sinabi ng priority in life, si Lord yun. Ano po ba ang pangitain ni Lord? Ano po ba ang gusto ni Lord? Matthew 28. Yan ang gusto ni Lord na mangyari na pinapakita. Maging alagad tayo, gumawa ng alagad. Oo, meron tayong pamilya, pero pinagagawa tayo ng alagad. Gawin natin alagad ang ating pamilya. Mayroon tayong cost. Pag sinabi, magkano ang mabubukol? Anong hirap ang dadaanan mo? Siyempre, hindi naman lahat kikilala sa Lord yan. Kasi may kanya-kanyang personalidad yung ating pamilya. Iba yung ugali ng tatay, ng nanay, ng anak, ng panganay. So may kanya-kanyang karakter. So lahat yun ay titiisin natin para lang sila maging alagad. May cost. Planuhin natin yung cost na yun. Kasi kung hindi natin gagawin yun, as personal, hirap tayo, gusto natin maging alagad, lilimutin natin yung lahat ng mga bagay na para sa atin.
At para magawa, kung iniisip ko po ganito, ang iniisip ko po, 55 na ako ngayon. 56 na pala. So, kung ako yung edad ng 80, may ilang taon pa katira sa akin? 24. So, iniisip ko, yung 24 years na maaari kong maging buhay dito sa lupa, paano ko kukwentahin yun? Paano ko gagawin yun? Ilang disciples pa ang pwede kong magawa? Ilang pastor ang pwede kong maipatayo sa Panginoon? So yung boss, kinukwenta ko na. Ano pang mga hirap, ano pang mga dapat gawin. Yung asawa ko, nakuplano ko, kung ayaw mag-alaga ng baboy, ako mag-alaga. Sige, basta ikaw lang mag-alaga. Pero pagka sumisigaw nanganganak, huwag ka, baboy nanganganak. Eh, wala akong pakialam dyan. Alagaan mo yan. Ibig sabihin, iniisip ko po yun, yung mga bagay-bagay. Pag iisip siya naman, mag-iikon ako, mag-iimpiko ako, pag hindi ko naintindihan. Mag-crypto darat ako, mga ganon. Plano niya mga ganon. Palaluin ko yan, aaralin ko yan. For what? Para doon sa future. Okay, future. Sabi ko, kaya kwenta mo yung buhay mo kung hanggang kailan ka pang bubuhay. Para yung sinasabi mo magkaroon ng saysay. So kung ako'y bubuhay pa ni Lord ng 24 years, hanggang 80, kalooban ng Panginoon, paano ko bukukulin yun? Sa kanyang kalooban. As alagad, bilang paano ko ipaprioritize yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa bilang isang alagad. Pagpatayo mo na kami ng bahay, yung may mga poste, malalaki. Sabi ko, bibilangin mo rin yung edad mo. So kung meron man tayong gagawin, ay para na yung kay Prince. Sinabi ko na nakaraan yun, na kung meron man tayong gagawin ngayon, yun ay para kay Prince, hindi na para sa atin. Pero ang ating job ngayon, bilang alagad, ni Lord. May mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Totoo yun. Kinalimutan nila ang paglilingkod, nagtrabaho, ng negosyo para lang sa future ng kanyang pamilya. Iniwanan niya ang paglilingkod. Mali yun. Naitayo nila ang kanilang pundasyon sa paglilingkod, pero yung kanilang buhay hindi nila tapos bilang alagad. So kaya anong sabi ni Lord? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ano yung ibig sabihin ng gumagawa ng masama? Tinalikuran ang buhay ng pagiging alagad. Ano yung sinasabi nila dito? Na itayo nila ang kanilang pundasyon, pero hindi naman nila tapos. Naghamon sila ng gera, pero hindi naman pala nila kaya durog sila. Marami ba ngayon ang pananampalatayang durog? Oo. Yung iba nga, naging durugista pa eh. Di ba? Durog na durog. Kaya gusto mong bumalik, anong sabi? Hindi na nila magawa. Kaya kanta na lang sila na, gusto kong bumain, pero hindi ko magawa. Wala ka talaga eh. Kaya bilang ngayon, mga kapatid, narito kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Sabi niya, count a cost. Isipin ninyo ngayong cost ng pagiging alagad. Ano ang magiging kinabukasan natin bilang alagad? Meron man naghihintay sa iyong glory. Naligtas ka ngayon, ang tinanggap mo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. Ngayon, buhay ka pa, hindi ka pa namamatay, nandito ka sa proseso ng sanctification. Alin ang ibig sabihin ng sanctification? Sa Tagalog, pagpapabanal. Mula sa kasimulang kabanalan, patungo sa mas kabanalan pa. Bakit? Nakasulat yan, sapagkat nasusulat, sabi doon, sa huling araw, kami ni Lord, ang mga tao na masama, lalong magpapakasama. Ngunit ang mga banal, lalong makabanal. So mayroong tinatawag na sanctification. Patungo sa tinatawag na glorification. Ibig sabihin, kung nandito ka ngayon, tinanggap mo na si Lord, hindi ka pa namamatay, nandiyan ka ngayon sa sanctification tinatawag. Nandito ka ngayon sa prosesong pagpapabanal. Ano yun? Yung naging alagad ka, nakumiso ka, nabautismo ka, sa ngalan naman ang anak ng Espiritu Santo, at pagkatapos tinuturuan tayo, nagpapaturo tayo, saan? Sa lahat ng inuutos ng Panginoon na maturo sa atin. Para maging ganap tayong alagad. Ang tawag doon, sanctification. Para habang nabubuhay tayo dito sa lupa, sa pabanal ng pabanal,
Pag hindi tayo nakapumuhay dito sa sinatawag na sanctification na to, dito sa tinatawag na pundasyon ng pananampalataya, hindi natin matatapos ang karera natin bilang alagad. Matutulad tayo sa mga tao sa huling araw na nagsasabing, sisigaw ng Panginoon, hindi mo ba i-consider ito, Lord? Pagpakinig yung mabuti. Di ba, Lord, nag-ministry naman kami. Kasi ninyo, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Gumawa kami ng mga kampalagan na ministeryo sa pangalan mo. Meron pa nga kaming street children. Mababasa mo yun eh. Then ano ang sabi ni Lord? Kinonsider? Nagkaroon pa ng consideration. Ano sabi? Away from me, your evil doers. Kayong mga gumagawa ng masama. Ang tanong, bakit tinawag ng masama? Ang pagtigil, ang pagbabackslide, ay gawain masama sa paningin ng Panginoon. Kaya tinawag na mga gumagawa. Ngayon, tanong, na-consider ba? Hindi. Kaya mapanganib ang buhay ng isang alagad na hindi tinitingnan ang kanyang buhay hanggang sa uli. Ako lang, tumawa kay Kuya J. Dahil simula nung muntik na siya mamatay, nag-usap sila ni Lord. Siya nga, alam niya na kung kailan siya mamamatay. Pero hindi niya sinasabi. Sinundan lang siya nakakaalam. Ang sabi niya, hindi ko umilo ng aking buhay. Ibig sabihin, decided siya na maging buhay niya, priority niya ang Panginoon as bilang disciple. Kulang ka man sa kaalaman, kulang ka man sa aral dito sa limutan, pero ang buhay mo ay nakatalaga sa Panginoon kasama ka sa buhay, kasama ka doon sa nakatapos. Alam mo sa takbuhan, hindi pinag-uusapan kung paano ka nagsimula sa pagtakbo. Ang pinag-uusapan kung paano mo tinapos. Kaya nga, kami mga tumatakbo. Dati tumatakbo ako, yung mga 100 meter dash, masali kami dyan, di ba? Bila kasama ko lang yan. Ang tatakboy namin, 100 meter dash, takbo kami. Hindi doon pinag-uusapan kung paano ka nagsimula. Ang importante, masasabi ka lang na finisher, pag nakatapos ka. Pagdating namin sa dulo, mayroon naghihintay sa amin na kwintas, na nagsasabing congratulations, pagkatapos may ibibigay sa aming sando na may tatak sa likod na finisher. Ibig sabihin, natapos. Si Lord, natapos na ang kanyang gawain sa pagliligtas. Kaya nga sinabi niya nung linggo, it is finished. Diba? Titibistay na. Tayo naman, paano natin tatapusin ng maayos ang ating buhay alagad? Siyempre po, pag nagpantay ang ating mga paa, yun po ang ating finish line. Hindi pwedeng sabihin sa mga bata o mga matanda, retire na kami. Tapos na kami din sa gawain ng evangelism. Then sa pag-Bible study, tapos na kami dyan. Kayo naman mga bata, kayo naman. Wala akong nakasulat sa Bible. Ang finish line mo, hanggang nabubuhay ka, trabahuin mo yung trabaho ng isang alagad. Amen po ba? Walang bata at walang pagtanda pa sa buhay ng alagad. Kaya bata ka man, kaya matanda ka, trabahuin mo pa rin yung buhay mo bilang isang alagad. Ano po bang magagawa mo sa kingdom ng Diyos bilang alagad? Kung hindi mo na kayang mangaral at ikay iwi na, ganyan ka na lang. Ano na? Di ba, may mga na-stroke ka. Gamitin mo na lang sa prayer. Lord, ang mga maayos mo, katawan Panginoon, pagpalay. May bahagi ka pa rin sa gawain ng Diyos. Sa prayer. Kahit PDWD na tayo, hindi pwedeng tawaran yan. Baka tayo yung nananalangin sa maraming kaluluwa. Mas matindi pa ang naging gagawain mo. Amen po ba? Panalangin natin yung mga humahayo, yung mga nagbabible study sa ipagpalain at yung kanilang pangangaralan na makaunawa sa salita ng Diyos. Ministry pala ng prayer yun. So ngayon, kung ano po, kaya nga ngayon, meron tayong mentoring, every Merkulis, alas 9 eksakto. Yung gusto kong mapunta ka doon sa tinatawag na sanctification, sa proseso ng pagpapabanal ng isang alagad, yung pagka-armas, yung pagpapalago, atin tayo. Kasi mapapagpala po kayo. Ngayon, dahil po doon sa mentoring, meron tayong fellowship doon kinaniko, atin po kayo doon. Anong meron sa fellowship? Ay, di punta ka na lang, alamin mo na lang kung anong meron. Kailan ba yun mangyayari? Sa 18 ng Abril, alas 5 ng hapon, may fellowship po. So, basta sabihin ko na lang po, fellowship. Ha? Sabado po yun. Ano ba yung fellowship? Sigurado po yung kainan yun, punta kayo. Fellowship, meron tayong muntahan doon. At
magsishare. Kasi pinapakita po natin na ang priority natin dito si Lord. So malinaw po dito, sabi dito ng Bible, ano ba ang estado natin sa buhay? Mayaman man tayo o mahirap. Ang kailangan lang nating maunawaan, si Lord ang priority sa ating buhay. Siya yung pinaka-top priority natin. Nag-uusap nga kami. Prayer meeting natin, wala naman dumadalo. Ilan lang pumupunta, as is. O kaya, sabi namin sa prayer meeting, ang prayer meeting natin, pag may mentoring, sa mentoring gawin. Kasi nandun lahat. Kaya sa Merkules, ang prayer meeting natin sa mentoring. After ng mentoring, prayer meeting, nandun na eh. Ay babalik kami ng Merkules. Balik doon sa 3, 2, 4, wala. So kaya mga kapatid, babalik na lang natin ang prayer meeting ng Merkules ng gabi pagka tapos ng mentoring ng June, balik sa normal. Pero pag may mentoring, kami na rin natin prayer meeting yun kasi natunay. Wala nang bumabalik eh. So yung strategic situation, napakahalaga po siya. So yung pong tinatawag nating priority in life, yung ating buhay alagaan, ay dapat maintindihan po natin ito. Sino po ang ating priority in life? Ang priority in life natin, walang iba kundi si Lord sa ating buhay. Yun po yung meaning ng alagaan. Hanggang sa finish line ng ating buhay, kay Lord tayo. Kaya nga sabi ni Pablo, kaysa mabuhay, kaysa mabuhay man daw tayo at mamatay kay Kristo. Sapagkat, sabi niya doon, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. So alam na po natin yung meaning po ng pagiging alagad. May pamilya tayo, praise the Lord. Gawin natin ang ating tungkulin para sila makakilala sa Panginoon. Pero yung ating pagtingin, ang pinag-usapan lang po dito, kahit sa anong bagay. Ano sabi ni Lord? Ang higit na nagmamahal sa kanyang asawa, magulang, asawa, mga anak, ng higit sa akin, sabi ni Lord, at hindi maaaring maging alagad ko. Meron pang marami pang sinabi si Lord na kahit pera, ang iba nga, hindi mahal ang pamilya, pero pagdating sa pera, dyan nga sa amin, sa Lagun, pagdating sa pera, maraming away-away. Because of money. Bakit? Anong basa namin ng Bible? Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 8? Kung the love of money, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano daw ang ugat ng kasamaan? Ha? Hindi pera. Hindi masamang pera. Kayo naman, minasama yung pera. Ano ang sabi ng Bible? Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi yung pera. Pera is good. Di ba? Ayos ba? Maganda ba pera? Mabuti ang pera. O, siyempre, kailangan mo yan eh. Kailangan natin yan. Masama ba magkaroon ka ng million, Sister Ray? Hindi. Masama ba magkaroon ng 2 million si Roy? Hindi. Masama bang kami magkaroon ng sariling sasakyan? Ang pastor? Hindi. Ano ang masama? Yung pag-ibig. Ganon din naman ang pag-ibig sa magulang, sa asawa, sa mga kapatid, at sa maraming bagay, kahit sa pera, nang higit. Sabi-sabay, nang higit. Ibig sabihin, nakakita ba kayo ng priority? Meron. Okay, priority mong asawa mo, priority mong tatay mo, priority mong anak natin makapag-aral, di ba? Priority mong asawa mo. Siyempre, sa may asawa, ang priority niya kanyang asawa, hindi mo na kayong mga anak. Kasi bago nagkaroong anak, yung asawa. So, ang priority ng lalaki at ng babae, yung kanyang asawa. Second priority, Pang anak. Third priority, siyempre pera, yung anak buhay. Ano pa? Ano pa mga priority natin sa buhay?
Marami tayong obligasyon. So, mapakarami tayo ng priority in life. So, ano tinuturo sa atin ngayon bilang disciples? Ang tinuturo sa atin ngayon, yung pinaka-priority in life ng isang alagad. Ano ang ating top priority? Okay. Ang top priority as a pastor, ako bilang isang disciple, ako isang pastor, ano ang ating top priority? Ang ating top priority, gumawa ng alagad, gumawa ng disciples. Yun ang aking priority, yun ang aking trabaho talaga eh. Sabihin niyo, trabaho. Yun ang aking work. Kaya ngayon, naglansag ako ng mentoring, nag-ano ako ng mga fellowship, tinuturuan ko ng kayo, gumawa na kayo ng fellowship nyo, puntay doon. Kahit sino sa atin dito pwedeng gumawa ng sariling fellowship. Di ba? Meron kang okasyon, o wala kang okasyon, kung gusto mong magawa ng fellowship sa bahay mo, pwede. O puntay mo lang yung mga tao, meron ka ng fellowship. Ang fellowship ay napakaraming bagay. So ngayon, tayo mga alagad, ay napakahalagang maunawaan natin kung anong ating priority sa buhay. Si Jesus ang ating priority sa ating buhay. Bilang alagad, what is your top priority? Ulitin ko po ito. Pag may asawa ka, priority mo ang iyong asawa. Pag may anak ka, priority mo ito. Ako nga, nag-resign sa trabaho kasi hindi mo prioritize yung bata. Wala makakagit sundo. Diba? Nag-resign ako sa barangay. Kasi siya ang aking next in line na priority. Kung marami tayong priority, at hindi natin magagampanan yung pinaka-top priority natin, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magbawas ng priority. Kasi kung mapapabayaan natin yung ating paglilingkod sa Panginoon, mapanganib po yun. Basta kayo po, isipin nyo mabuti kung anong dapat gawin habang tayo ngayon ay nandito sa lupa. Para hindi naman tayo dumating sa panahon na nagsimula tayo, ang ganda ng ating simula, ang pangit ng katapusan. Pangit naman na nagsimula kang ligtas, nakakilala sa Panginoon, pagkatapos may impyerno lang. Pinakasulat pa sa Bible, no? Ayun, pinag-usapan po natin kanina. Marami talaga ang tatawag ni Lord ng Lord sa last days. Pero yung mga tinapos ang karera, kahit hindi sumigaw yun ng Lord, pasok po yun. Kasi tinapos sila. Saan mo ba mababasa ang welcome sa mga nakatapos? Sa kanilang karera bilang alagad. May nabasa na ba kayo? Pagdating natin sa devotion natin at nandun na tayo sa aklat ng Revelation, nandun na siya. Mababasa niya na yung welcome sa lahat ng nakatapos. Naalala ko tuloy yung supreme leader ng Iran bago po siya namatay. Mayroong mga batang lumalapit sa kanya, nakapili po yun. At kinakausap na ang sabi, anong dapat naming sabi ng bata, kung baga sa Tagalog, anong dapat mong gawin para ako'y magtamo ng buhay na walang hanggan. Eh dahil yung supreme leader po ay Islamic Republic sila, ang pinuno po nila ay imam. Imam po kasi yun. Ibig sabihin po dito sa ating pastor o ministro ng Muslim. Ang sabi po ni Ayatollah na yun, sabi niya, anak, lumaki ka muna, mag-aral kang mabuti. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, mag-aaral kang maging martir. Yan lang. Pero mo yung pagtuturo, bata pa lang tinuturuan ng maging martir. So, ang gusto ko kong iwanan sa inyo, ang tunay ko talagang topic, hindi top priority in life, kundi maging martir ni Jesus. The disciple of Christ ay mga martir. Ano ibig sabihin ng martir? Willing to die. Alam po ba ninyo sa Revelation ano yung welcome
kung nabasa niyo yun siguro, anong chapter ba yun? Chapter 6. Na nagsisigawan, yung mga tao pinatay, mga propeta at mga banal, mga apostol na pinatay ng dahil sa pangangaral. At ang sabi, Panginoong Diyos, kailan kami ipag-iiganti? At ang sagot ng Panginoon ay, diyan lang muna kayo. Magdamit muna kayo ng mga puti. Sapagkat hihintayin ninyo mabuo ang bilang ng mga taong papatayin ng dahil sa kanilang buhay pagiging alagad sa pangangaral. Eh pagdating ng Antikristo, maraming mamamatay. Kaya doon sa pagdating ng Antikristo, maraming doon mabubuo ang mga pinatay at maraming mamamatay. Eh siyempre, kung may batas na wala nang bibili, one world government na, one world religion na, at katumbas ang pananampalataya, katumbas mo kamatayan, masasama ka sa martir. Kaya ngayon pala, kung ang buhay natin ay hindi buhay ng isang martir, lugi tayo pagdating sa pagharap sa tribulation na darating. Kaya masasabi ko ngayon, habang tayo nabubuhay dito bilang alagad, isipin natin kung paano tayo magiging martir kay Kristo. Willing po ba kayo maging martir? Ngayon kung hindi, ano yung sinasabi ni Lord? Iniwan. Di po ba, sino dito ang martir sa asawa niya? Pag sinabi, magsahin ka, sahin mo. Kasi martir siya. Meron ang binubugbog ng asawa, pero hindi pa rin niya hiniwalayan. Ang sabi ng iba, pinapayuan, oy, wag kang maging martir. Maraming mababait dyan. Palitan mo yung asawa mo. Huwag kang martir. Ay hindi, sabi niya, mahal ko talaga siya. Kahit sila saktan, ginala mo ng black ay dito, tanggal ang ngipin dito. Hindi pa rin niya hiniwalayan. Kasi ang tawag sa kanya ay martir. Okay, mga kapatid, inuusig ka na bilang mananampalataya ni Kristo. Sinagsasabihan ka na kung ano-ano. Nakakaranas ka ng putong hirap, ano ba, mga bagay. Ang tagal mo nang naliligaw, hindi ka sinasagot bilang Kristiyano. Pero tuloy ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Martir ka ni Kristo. Ang mananampalataya ay unahin na martir. Saan ba mababasa ang mga martir? Hebrew chapter 11, diyan mo mababasa ang linyada ng lahat ng mga martir. So lahat ng sasampalataya sa Panginoon ay isang martir. Bakit ka martir? Si Kristo nga, sabi niya, wala na, sabi ni Pablo na makilala niya si Lord, sabi niya, iniwanan ko ang lahat. Iniwanan ko ang lahat. Tinalikuran kong pagiging paresyo ko ng pagiging isa kong mangangaral. Ang sabi niya, ano sabi niya? Makamtang ko lang si Jesu Kristo. So kaya, kung meron man akong buhay, sabi niya Galatians chapter 2, verse, sabi niya, kung meron man akong buhay, yung buhay na ipaglilingkod ko nang dahil kay Kristo lumibig sa akin. Kaya martir siya sa pag-ibig ni Kristo. Kung hindi tayo magiging martir sa pag-ibig ni Kristo, never po tayo magtagumpay. Siguradong manangyari sa atin yung sinasabi na tayo ang simula ng pundasyon sa pananampalataya, pero never matapos. So ngayon ang iniiwan sa atin yan ang mensahe dito sa buhay natin. Habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord at habang hindi pa tayo namamatay, magpalago tayo sa sanctification na tinuturo ng Biblia. Lumago tayo at magamit tayo ng Panginoon hanggang sa glorification. Maging martir tayo ng Panginoon. Kung yung aral ng Muslim ay nagtuturo, yung si Ayatollah, tinuturuan niya lahat ng tao sa Iran, sa Republic na yun. Sabi niya sa bata, lumaki ka muna, ayaw mo lumaki ka, magpakalago ka, pagkatapos, paglaki mo, nakatapos sa ng pag-aaral, sabi niya, maging martir ka niya. Grabe. Sabi ko, Lord, anong dapat kami? Turuan mo ang church na maging martir sa atin. Hindi puro hali-haliluya lang. Yung buhay na nakatalaga sa Panginoon. Yung buhay na pagiging isang tunay na alagad. Sabi, Lord, saan mapupunta? Diyan sa devotion mo, sa sayo. Kaya nakalagay sa Lucas. Sa Lucas tayo, di ba? Ayan. Yung ituturo tungkol sa pagdami yung tungkol sa pagiging paghayo, yung pag-ani, nandyan din. Turo mo rin. At sino mag-harvest? Yung mga alagad din. Kaya ngayong umaga, walang iba po kundi lumago tayo sa Panginoon. Matapos natin makilala ang Panginoon,
para makamtan natin ang buhay, hindi ka naman yung tao na mapako sa krus na wala nang choice. Ito na yung pagkakataon na nakilala natin ng Panginoon, magpakalago po tayo sa pagiging alagad ng Panginoon hanggang sa mag-iisang ganap tayong martir ng Lord. Bakit martir? Nakakarinig ka kasi na hindi maganda eh. Una, sa tatay mo, nanay mo. Nung ako'y lumipat sa base camp, iniwanan ko lahat ng allowances sa national, quality. Pumunta ako dito sa church na to na wala akong walang income, wala akong trabaho. Ang sabi ng tatay ko, mali yung ginawa mo. Ang sagot ko ito, martir ako ni Lord. Kung tunay akong lingkod at tinawag ng Panginoon, hindi niya ako gugutumin. Pumunta ako dito sa base camp, first week, turo agad ko ng offering. Ang income ay 80 pesos, 85. Sa 5 tao. 5 tao lang yun. Nasira Tatay Chong, Inyang, yung nanay ni Marlene, Sister Bikay, Changining, meron pang isa, Changining, 5 lang. Isang lalaki lang at 4 na babae. 80 pesos. Second, 490. Uwi na. Ay kabataan na nun si Marlene. Siya yung nag-suggest na Christ for Christ. So, sa saing, ang paliwanag, pag bago ako sa saing, takal lang isang takal kay pastor. Ay dami nila. Hanggang sa dumami na rin lumatir. Yun na po yun. Mas marami pa akong bigas kaysa kanila pagdating ng weekend. Paglingkod namin ng bigas, ano yun? Yun ang bigas na sari-sari. Mix. Kaya pag nagsaing ako, naramdaman ko rin yung bigas ni Marlene, yung nila, siyang nini. Oh. Tapos yung wala pang bigas, nabibigyan ko pa ng yung walang bigas doon sa yung walang bigas, kung may bigas dito, ako pa ang bibigyan. Nagutom ang pastor? Hindi. Walang tinawag ang Diyos na martir niya na nagutom. Kahit si Elias, ang propeta ng Diyos, hindi ni Lord hinayaan magutom. Kahit sa panahon ng kanyang distress, hindi niya pinayagan magutom. Pinapadala ko ng anghel, linulutuan ng tinapay. Linuto sa bato. Mas masarap ang tinapay na luto sa bato. So mga kapatid, walang mga anak ng Diyos na naging. Kaya sabi dito, sukatin ninyo. Matatakot pa kayo maglingkod sa Panginoon dahil kayo magugutom? Hindi kayo magugutom. Ang importante, di ba, sabi ni Lord, di ba mas mahalaga ang buhay kaysa damit? At di ba mas mahalaga ang buhay kaysa tinapay? Sabi ni Lord, hindi, yung ang buhok nyo bilang ni Lord. Walang nalalagas na hindi alam ng Panginoon, alam ng Lord yan. So, anong pwede kong sabihin ngayon? Tinanggap mo si Lord as Lord and Savior, nabautismohan ka, yung hindi mo bautismado, kailangan nyo pong mabautismohan, maunawaan nyo ito. At pagkatapos, anong sabi? Nagawa kang alagad, maging kabilang ka sa kanyang mga alagad, at pagkatapos, anong learning? Yung pong sanctification, yung pagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Kaya meron tayong mentoring, open forum. Lahat ng gustong sumama sa mentoring, kailangan kasi meron pong open forum, yung mga bagay na hindi mo alam, matututunan nyo sa iba. Tapos may prayer pa. Ang tawag po natin yan, sanctification. Paano tayo magiging martir? Sa mga katabi ko dito, huwag mo kayo magpakamartir sa ating meron mga membro ng pamilyang mga breadwinners. Meron po mga breadwinner. Kung sila yung breadwinner, siya lahat. Siya yung bumubuhay sa... Meron bang mga breadwinner sa pamilya natin? Sila ang breadwinner, siya nagtatrabaho para sa lahat. Meron breadwinner. Tapos, pag nakaranas ng hirap yan, papayuhan niya ng mga nasa labas. Naku, dahil huwag ka magpakamartir. Sabi niya, turuan mo yung magtrabaho mo yan. Huwag ka maging martir, pag namatay ka, wala na lahat yan. Pero sa Panginoon, napakalaga po ito.
Sino po ba ang martir sa inyong pamilya? Ikaw lang mananampalataya. Pagpalago po tayo. Pagbabad tayo sa Panginoon. Make sure si Lord ang ating priority in life. Check ko ang ating yung sarili. Mahal yung pamilya nyo? Higit pa sa Panginoon. Malalaman mo na yun sa may action natin. Mahal mo si Lord? Meron ko nga. Mas mahal ang pera. Siyempre. Kaya na nagkakaroon ng problema. This morning, yung po ang gusto ko i-deliver. Palago tayo sa Panginoon at maging martir ang masauli ng ating buwan. Kung martir tayo ni Lord, ba pag martir, nagkwento ko nga kanina, yung asawang binubugbog na ng lalaki, black eye dito, black eye doon, ano ba, tanggal ang ngipin. Pero hindi wala yan. Anong tawag sa kanya? Martir.